Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Mateo Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na nakatuon sa pagtulong sa mga ginoong tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Sa mahigit 3 dekada ng aking karanasan, inilaan ko ang aking karera sa pagbibigay kakayahan sa mga nakatatandang kalalakihan upang mapanatili nila ang kanilang sigla, maayos na sirkulasyon ng dugo at kumpiyansa sa sarili. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa na madalas napapabayaan, subalit malaki ang epekto sa kapakanan ng mga kalalakihang lampas na sa edad na ahastipay po. Noong nakaraang mga buwan, may isang lalaki, si Mang Roberto, na nasa mga huling taon ng kanyang edad na 60 ang kumonsulta sa akin. Wala siyang reklamong kirot o partikular na sakit, kundi isang bagay na mas mahirap tukuyin. Sabi niya sa akin, "Doktor, parang unti-unti akong nanghihina. Ang aking lakas, ang aking gana, pati na ang interes ko sa mga bagay na dati kong kinagigiliwan, lahat ay nababawasan." Mukha siyang malusog sa panlabas, ngunit ang natuklasan namin sa aming konsultasyon ay nagpamulat sa kanya. Malamang narinig na ninyo na ang pagsasarili o pagbibigay lugod sa sarili ay normal at maituturing pangang malusog na bahagi ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos ng edad na 70, ang mga gawaing dati ay nakabubuti sa inyo ay maaaring magsimulang magkaroon ng hindi inaasahan at tahimik na mga kahihinatnan. Sa talakayang ito, bibigyang diin ko ang mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki pagdating sa pagbibigay lugod sa sarili, mga pagkakamaling maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong linaw ng pag-iisip at pangkalahatang pananaw sa hinaharap. At sa huli, ibabahagi ko kung paano makatutulong ang isang simpleng pagbabago para maprotektahan ang inyong enerhiya, ang inyong kakayahan para sa intimasya at marahil pati na ang kalidad ng inyong buhay. Simulan na natin. Bago tayo lumalim pa, kung hindi pa ninyo nagagawa, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa aking mga update at pagpindot sa notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang tapat at angkop sa edad na payong pangkalusugan na para mismo sa mga ginoong tulad ninyo. At kung sa tingin ninyo ay nakatutulong ang impormasyong ito sa ngayon, pakitype ang 1 sa comment section. Kung hindi naman, pakitype ang 0. Ang inyong puna ay napakahalaga at nakatutulong sa akin na maibigay ang pinakamahusay na gabay. Ngayong nauunawaan na natin kung bakit napakahalaga ng usapang ito para sa mga kalalakihang lampas sa edad na 70, talakayin natin ang una at pinakamadalas na pagkakamali. Una, ang pagbabalewala sa kung paano nagbago ang inyong katawan. Maraming kalalakihan sa kanilang mga huling taon ang patuloy na tinatrato ang kanilang katawan na parang sila'y nasa edad 40s o 50s pa rin. Naninindigan sila sa parehong mga rutina, parehong bilis, at parehong mga gawi, lalo na pagdating sa isang bagay na personal at matagal nang nakasanayan tulad ng pagsasarili. Naiintindihan ko. Natural lang na gustuhin nating maniwala na ang ating katawan ay gumagana pa rin
tulad ng dati. Ngunit sa mahigit 3 dekada ko sa kalusugan ng mga kalalakihan, sisiguraduhin ko sa inyo, iba na ang paraan ng pakikipag-usap ng inyong katawan pagkatapos ng edad na 65. Maaaring bumagal ang sirkulasyon ng dugo, maaaring magbago ang antas ng mga hormone at karaniwang humahaba ang oras ng paggaling. Pati ang balat at mga himaymay ng nerbiyos ay maaaring maging mas delikado. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nangyayari ng dahan-dahan, walang malakas na babala o kumikislap na senyales, kaya madaling ipagpatuloy ang mga dating gawi hanggang sa may maramdaman na lang na hindi tama. Maaaring mapansin ninyong mas pagod kayo kaysa karaniwan, maaaring bumaba ang kalidad ng inyong tulog, o maaari kayong makaramdam ng kawalan ng emosyon, hirap magkaroon ng motibasyon o parang manhid. Sa pagbabalik tanaw, maaaring hindi ito kapani-paniwala dahil walang isang malaking pangyayari ang nagbago. Ngunit ang katotohanan, ang paraan ng inyong pag-stimulate sa inyong katawan ay maaaring hindi na nakabubuti. Maaari pa nga itong unti-unting nagpapahina sa inyo. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Nestor, isang 70 taong gulang na retiradong construction worker, ang nagsabi sa akin, "Akala ko lang ang pakiramdam na pagod. Pagkatapos noon ay normal na bahagi lang ng pagtanda." Gayunpaman, pagkatapos ng isang kumpletong pagsusuri sa hormone assessment sa nervous system at pagsusuri sa prostata, natuklasan namin na ang kanyang matagal ng gawi sa pagsasarili ay nakakasagabal sa kakayahan ng kanyang katawan na gumaling mag-regulate ng dopamine at mapanatili ang kanyang kalusugang sexual. Isang bagay na lagi niyang itinuturing na ligtas ay tahimik na palang nakakasama. Kapag binabalewala ng mga kalalakihan ang mga biolohikal na pagbabagong ito, madalas nilang napagkakamalang ang mga babala ay hindi maiiwasang epekto ng pagtanda. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga pribadong gawi ay maaaring nagpapahirap sa mismong mga sistema na kanilang inaasahan para makaramdam ng sigla, intimasya at lakas. Ang pagsasarili mismo ay hindi ang kalaban, ngunit ang paggawa nito sa edad na at nasyento sa parehong paraan noong kayo ay 38 pa lamang ay maaaring humantong sa hindi inaasahang negatibong mga resulta. Kaya kung mas ramdam ninyo ang pagkaubos ng lakas kaysa kasiyahan pagkatapos magbigay lugod sa sarili, hindi lang iyan nasa isip ninyo at hindi lang iyan dahil sa edad. Ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay tumutugon sa isang gawi na hindi na naaayon sa kasalukuyan nitong mga pangangailangan. Pero ang susunod na pagkakamaling ating tatalakayin ay mas karaniwan pa at posibleng mas malaki ang epekto. Ito'y isang bagay na halos bawat nakatatandang lalaki ay nagagawa madalas ng hindi namamalayan ang kahalagahan nito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaisipang ito, pakitype ang 1 sa comments para malaman kong kayo'y nakikinig at nakikitang mahalaga ito. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na mahalagang punto. Ikalawa, masyadong madalas, masyadong kakaunti ang pahinga. Isa sa mga pinaka napapabayaang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki ay ang pagtrato sa pagsasarili na parang wala itong kapalit
walang kahihinatnan at walang hangganan. Noong ating kabataan, ang paggaling ay halos kagyat. Ang mabilis na pagpapalabas ng tensyon bago matulog o sa isang nakaka-stress na araw ay tila walang gaanong epekto sa atin. Pero paglampas ng edad 65, ang parehong gawin na iyon ay nagsisimulang makaapekto sa katawan sa ibang paraan na mamalayan man natin o hindi. Nakita ko na ang padrong ito ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang ika-60 o ika-70 ang dumarating sa aking opisina na bigo dahil sa palagiang pagkapagod, mababang disposisyon o kapansin-pansing pagbaba ng pagnanasa. Madalas siyang nalilito. Minsan ay medyo nahihiya pa at nagtatanong, ganito na lang ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda? Gayunpaman, kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang mga personal na gawi, partikular ang pagsasarili, madalas ay ibang larawan ang lumilitaw. Ang pagsasarili, lalo na kapag naging sobrang dalas, ay maaaring tahimik na ubusin ang natural na reserba ng katawan. Maaari nitong pagurin ang inyong nervous system, pansamantalang pababain ang antas ng testosterone at guluhin ang mismong mga neurochemical tulad ng dopamine, oxytocin at maging ang serotonin na nagpapanatili sa inyong matalas ang isip at balanse ang emosyon. Ngunit narito ang critical na issue. Habang tumatanda kayo, karaniwang mas matagal bago maibalik ang mga reserbang iyon. Ang dating tila hindi nakapipinsalang pang-araw-araw na ritual ay maaari nang umuubos ngayon sa limitadong enerhiya ng inyong katawan nang walang sapat na kapalit. At karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naiuugnay ito. Mas malala pa kapag ang pagsasarili ay ginagamit bilang paraan upang makayanan ang kalungkutan, pagkabagot o stress, maaari itong maging higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging isang emosyonal na saklay. Sa paglipas ng panahon, maaaring magsimulang umasa rito ang inyong katawan kahit na hindi na ito tunay na nagsisilbi sa inyong kapakanan. Ito'y parang isang tumutulong gripo na dahan-dahang umuubos sa inyong sigla. Maaaring makaranas kayo ng panandaliang ginhawa, ngunit ang mga oras na kasunod nito ay maaaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mabigat, malabo ang isip at hiwalay sa sarili. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang pagpapagaling ay hindi isang luho. Para sa mga kalalakihang lampas sa edad na pisapiming ko ito ay mahalaga para sa kapakanan. Kailangan ng inyong katawan ng mas mahabang pahinga sa pagitan ng mga panahon ng stimulasyon. Nangangailangan ito ng ritmo, pasensya at respeto. Ang labis na paggamit ay hindi lamang magpapurol sa inyong pisikal na tugon sa paglipas ng panahon, kundi maaari rin nitong bawasan ang inyong pagkilala sa sarili. Ngunit may isa pang pagkakamali na maaaring magdulot ng mas malalim na pinsala. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kadalas kayo nagsasarili, kundi kung paano ninyo ito ginagawa. At ang susunod na puntong ito ay maaaring tahimik na baguhin ang paraan ng pagtugon ng inyong utak at katawan sa tunay na intimasya. Pag-usapan natin ito. Ikatlo, pagmamadali sa gawa ng walang koneksyon. Sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki, napansin ko ang isang padron na kasing karaniwan
ng pagiging mapaminsala nito ang pagsasarili ay nagiging minadali, mechanical, at walang emosyonal na koneksyon. Maaari itong mauwi sa isang bagay na ginagawa na lamang dahil sa ugali o pagkabagot. Mabilis, tahimik, halos parang pagche-check lang ng isang bagay sa listahan ng mga gagawin. Para sa mga kalalakihang lampas sa edad na asisentima, ang ganitong minadaling paraan ay hindi lamang hindi nakapagbibigay kasiyahan, maaari itong makasama. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong katawan ay hindi yumayabong sa bilis at tindi sa paraang tulad ng dati. Mas nakikinabang ito sa kahinahunan at kamalayan. Kapag minamadali ninyo ang gawain, maaari ninyong hindi sinasadyang ma-activate ang stress response sa inyong nervous system na posibleng magpataas ng antas ng cortisol, magpataas ng presyo ng dugo, magpahigpit ng mga kalamnan sa pelvic floor at magbawas sa kakayahan ng inyong katawan na lubusang makapag-relax. Pagkatapos ang dapat sanay sandali ng pagpapalabas ng tensyon ay maaaring maging isang tahimik na pinagmumulan ng pisikal na tensyon at emosyonal na pagkakahiwalay. Ngunit mas malalim pa ang epekto nito. Kapag tinatrato ninyo ang inyong katawan na parang makina sa paglipas ng panahon, maaari itong tumigil sa pagtugon sa intimasya sa paraang dati. Maaari ninyong simulang iugnay ang pagka-arouse sa stress sa halip na sa koneksyon. Maaari ninyong masanay ang inyong isip na maghanap ng mabilis na kasiyahan sa halip na pagyamanin ang pakiramdam ng mabagal at may kamalayang presensya. Sa kalaunan, ang parehong pagkainip na iyon ay maaaring lumitaw sa inyong mga relasyon kung mayroon man kayo o sa kung paano ninyo tinitingnan ang pagiging malapit sa kabuuan. Meron akong isang pasyente, si Lolo Ben, 72 taong gulang, na nagsabi sa akin, parang wala na nga akong nararamdaman kapag hinahawakan ko ang sarili ko, ginagawa ko na lang. Napakasakit pakinggan noon dahil ang kasiyahan pagkatapos ng edad 60 mo ay hindi dapat mawala. Madalas kailangan lang itong lapitan sa ibang paraan. Nang may kamalayan, may atensyon, at may pag-iingat. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng romantikong kilos o paggawa sa bawat sandali na sagrado. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng oras na kailangan nito upang tumugon, huminga at magproseso. Kapag nagmamadali kayo, nawawala sa inyo ang pagkakataong iyon. At kapag nawala sa inyo ang koneksyong iyon sa inyong sarili, maaari ninyong sirain ang pundasyon para sa koneksyon sa iba. Maaaring hindi ganap na makapag-reset ang inyong nervous system, maaaring manatiling walang sigla ang inyong mga emosyon, maaaring maapektuhan ang inyong tulog, at maaaring maubos ang inyong enerhiya. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang pagkakamali na mas hindi pa nauunawaan? Wala itong kinalaman sa bilis o teknik kundi sa tiyempo. At kapag nagkamali kayo rito, maaari nitong ganap na guluhin ang natural na ritmo ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Kung nandito pa rin kayo at nakikitang mahalaga ang impormasyong ito, pakilagay ang 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ito'y isang bagay na tiyak na hindi ninyo dapat palampasin. Ika-4, maling tiyempo. Bago matulog o pagkatapos gumising. Ang tiyempo ay maaaring hindi mukhang kritikal na salik,
pagdating sa isang bagay na kasing pribado ng pagsasarili, ngunit pagkatapos ng edad 16 timao, mas malaki ang ginagampanan nitong papel kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Nakita ko na ang napakaraming nakatatandang pasyente na nahuhulog sa isang padron na tila hindi nakapipinsala sa simula isang panggabing pagpapalabas para tulungan silang makatulog o isang pang-umagang pagpapalabas para simulan ang araw. Ito'y tahimik, pamilyar at tila madali. Ngunit narito ang katotohanan. Ang internal na orasan ng inyong katawan, ang inyong natural na orasan ng katawan circadian rhythm, ay hindi na tumutugon sa parehong paraan tulad noong kayo ay mas bata pa. At kapag nagsasarili kayo sa maling oras, maaari nitong ilihis sa balanse ang inyong buong sistema. Halimbawa, sa gabi. Maaaring isipin ninyong makakapag-relax ito sa inyo, ngunit sa halip madalas itong nag-i-stimulate ng panandaliang pagtaas ng adrenaline. Ang panandaliang pagpapalabas na iyon ay maaaring sundan ng pagtaas ng cortisol sa inyong dugo na maaaring makagambala sa malalim at nakapagpapagaling na tulog at posibleng magdulot ng pagkabalisa. Sa halip na mahimbing na makatulog, maaaring manatiling mataas ang tibok ng inyong puso at maaaring manatiling labis na stimulated ang inyong nervous system. Maaaring makatulog kayo sa huli, ngunit maaari kayong magising na parang halos hindi kayo nakapagpahinga. At paano naman sa umaga, pagkagising? Iyon ang karaniwang panahon kung kailan natural na nararanasan ng inyong katawan ang pinakamataas na pagtaas ng testosterone sa buong araw. Ngunit kapag masyado kayong maagang nagpapalabas, maaari ninyong maputol ang natural na ritmong iyon. Maaaring bumaba ang inyong enerhiya, maaari kayong makaramdam ng kawalang sigla sa emosyon at maaaring maapektuhan ang inyong motibasyon. Sa halip na simulan ang inyong araw na may pakiramdam ng lakas, maaari ninyo itong simulan sa isang estado ng relatibong pagkakaubos. Isang retiradong guro, si Ginoong Carlos, ang minsang nagbahagi sa akin. Lagi kong iniisip na nakakatulong ito sa akin na makatulog ng mas mahimbing, pero ngayon napagtanto ko na mas pagod pa pala akong gumigising kaysa noong natulog ako. Malaki ang naging epekto ng realisasyong iyon para sa kanya dahil ang issue ay hindi ang mismong gawain kundi ang tiempo. Nang ayusin namin ang kanyang rutina, bumalik ang kanyang enerhiya, naging mas malinaw ang kanyang isip, at nabanggit pa niya na bumalik ang kanyang mga panaginip. Ito'y maliit na pagbabago, ngunit malalim ang epekto. Habang tumatanda kayo, mas nagiging mahalaga ang pakikipagtulungan sa natural na ritmo ng inyong katawan, hindi laban dito. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na pagkakamali. Isa na lalong nakapipinsala dahil hindi lang ito nakaapekto sa katawan. Maaari talaga nitong baguhin ang wiring ng utak. At ito'y nagiging mas karaniwan sa bawat taong lumilipas. Pag-usapan natin ito. Ikalima, paggamit ng pornografiya bilang nag-iisang stimulus. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na napapansin ko sa mga nakatatandang lalaki ngayon ay hindi naman kung gaano sila kadalas nagsasarili o kahit kailan. Ito ay kung ano ang ginagamit nila para ma-arouse. Dumarami ang bilang ng mga kalalakihan na bumabaling sa mga screen, maiikling video, mabilisang clip, walang katapusang pag-scroll.
Maaaring mukhang hindi ito nakapipinsala sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay maaaring baguhin ang wiring ng inyong utak sa mga paraang hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa ito'y nakapagdulot na ng pinsala. Kapag umaasa kayo sa pornografiya bilang inyong pangunahin o tanging pinagmumulan ng stimulasyon, hindi lamang kayo pasibong nanonood. Aktibo ninyong sinasanay ang inyong utak na tumugon pangunahin sa mabilis, madalas ay eksaherado at pantasyang palabas. Ang ginagawa nito, lalo na pagkatapos ng edad 16 ay pinapurol ang inyong natural na sistema ng pagka-arouse. Maaaring matuklasan ninyo na kailangan ninyo ng mas matindi at mas matinding stimuli para makaramdam ng paunting epekto. Ang tunay na intimasya ay maaaring magsimulang maging walang kabuhay-buhay kumpara rito. Ang haplos ng inyong partner ay maaaring hindi na kayo na-excite tulad ng dati. Maging ang inyong sariling imahinasyon ay maaaring magsimulang kumupas na papalitan ng pangangailangan para sa palagian at matinding visual input. Isang lalaki, si Mang Cesar, na nasa kanyang ika-70 taon, ang umupo sa harap ko sa aking opisina, napahawak sa kanyang ulo at nagsabi, "Hindi na ako makakonekta sa asawa ko, Dok. Gusto ko sana, pero parang wala akong maramdaman." Hindi naman sa hindi niya mahal ang kanyang asawa, kundi ang mga taon ng solong gawi na nakasentro sa screen-based na stimulasyon ay tahimik na nagputol ng koneksyon ng kanyang isip mula sa mga yumi at detalye ng tunay na pagiging malapit. At hindi lamang ito tungkol sa sexual na paggana. Ang labis na pag-asa sa pornografiya sa yugtong ito ng buhay ay maaari ring mag-ambag sa mas matinding pagkabalisa, magdulot ng mga problema sa pagtulog, at humantong pa sa pakiramdam ng pag-iisa. Maaari ninyong mawala ang emosyonal na balanse na nagmumula sa malusog at matatag na stimulasyon. Ang dating maaaring nagdulot ng ginhawa ay maaari nang lumikha ng distansya mula sa inyong partner, mula sa inyong sarili, at mula sa mas malalim na kasiyahan, nakaakibat ng presensya at tunay na koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagdudulot ng kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa kasiyahan ay malalim na humuhubog sa kung paano ninyo nararanasan ang mundo sa inyong paligid. At kung ang pakikipag-ugnayang iyon ay magiging labis na digital at artipisyal, ang inyong natural na sensitibidad, ang bahagi ninyo na nagpaparamdam sa inyo na tunay na buhay, ay maaaring mabawasan. Ngunit narito ang magandang balita, mayroon kayong magagawa tungkol dito. Mayroong maliit na pagbabago na maaari ninyong gawin upang maprotektahan ang inyong enerhiya at ang inyong kakayahan para sa pagiging malapit. At ipapakita ko sa inyo kung ano mismo iyon ngayon. Ika-6, isang maliit na pagbabago para protektahan ang enerhiya at pagiging malapit. Minsan, hindi isang mahabang listahan ng komplikadong mga pagbabago ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Ito ay isang maliit at sinadyang pagbabago. Pagkatapos magtrabaho kasama ang libu-libong kalalakihang lampas sa edad na ay 25, natuklasan ko
na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay madalas na hindi nagmumula sa lubusang pagtigil sa isang aktibidad o pagsunod sa mahigpit at di nababagong mga alituntunin. Nagmumula ito sa pagpili na tratuhin ang sarili ninyong katawan ng may higit na respeto. At madalas iyan nagsisimula sa isang simpleng desisyon ang maging mas mapagmatyag sa sarili o mas mindful. Parang napakadali, hindi ba? Ngunit nakita ko ng lubusang nabago ng mga kalalakihan ang kanilang antas ng enerhiya, ang kanilang intimasya, at maging ang kanilang pangkalahatang pananaw sa pagtanda sa pamamagitan ng paggawa ng nag-iisang pagbabagong ito. Sa halip na magmadali, sadya silang nagpapabagal. Sa halip na mag-zone out o lumutang ang isip, nagsisikap silang manatiling presente. Itinatabi nila ang telepono. Tinitigilan nila ang paghahabol sa palagi ang stimulasyon at sinisimulang pakinggan kung ano talaga ang kailangan ng kanilang katawan. At sa halip na ituring ang pagsasarili bilang paraan ng pagtakas, sinisimulan nila itong tingnan bilang paraan upang muling kumonekta sa kanilang sarili, posibleng sa kanilang partner at sa kanilang sariling sigla. Isang retiradong bumbero, si Ka Roger, ang nagbahagi sa akin. Nagsimula akong magsindi ng kandila, huminga ng mas malalim, naglalaan lang ng ilang dagdag na minuto. Mukhang katawa-tawa marahil, pero mas ramdam ko ang pagiging lalaki ko ngayon kaysa noong ako'y 40. Ang maliit na ritual na iyon, simple, may kamalayan at personal, ay nagbalik sa kanyang sarili. Binigyan nito ng pagkakataon ang kanyang nervous system na mag-reset. Nakatulong itong maibalik ang ilan sa emosyonal na karga na nawawala. At sa paglipas ng panahon, bumuti ang kanyang tulog, ang kanyang enerhiya, at maging ang kanyang kalooban. Gusto pa rin ng inyong katawan na makaramdam. Gusto pa rin ng inyong isip na kumonekta. Ngunit kailangan ninyong bigyan sila ng pagkakataon na magtulungan, hindi magkumpetensya sa isa't isa. Habang tumatanda kayo, mas mahalaga ang bawat desisyon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mga bagay sa ibang paraan ng may mas malaking kamalayan. Iyan ang puso nito, isang maliit na pagbabago na ginawa ng may pag-iingat ay maaaring muling pag-alabin ang isang bahagi ninyo na maaaring tahimik ng kumukupas. At kung may isang bagay akong nais na makuha ninyo mula sa ating talakayan, iyon hindi pa kayo tapos makaramdam na buhay. Maaaring kailangan nyo lang ng tamang paraan. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat, hayaan ninyong ibigay ko ang huling salita ng isang doktor, isang pagninilay sa kung ano talaga ang kahulugan ng lahat ng ito para sa inyong kalusugan, inyong mga relasyon, at inyong kinabukasan. Konklusyon, kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong sabihin ng malinaw at mula sa puso, nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan. Ang dedikasyong iyan ay naglalagay na sa inyo sa unahan ng maraming kalalakihan sa inyong edad. Dahil ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na kasing personal ng pagsasarili, lalo na pagkatapos ng edad 69, ay hindi madali. Ito ay isang paksang bihirang talakayin
sa mga opisina ng doktor, halos hindi kailanman sa loob ng pamilya, at gayunpaman tahimik itong nakaaapekto sa enerhiya sigla at emosyonal na kapakanan ng milyon-milyong na katatandang kalalakihan. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi tungkol sa pagdudulot ng sisi o kahihiyan. Ito ay tungkol sa paglalahad ng katotohanan. Ang katotohanan ay nagbabago ang inyong katawan at ang mga dating gawi, kahit ang mga pinakapamilyar, ay maaaring magsimulang kumontra sa inyo kung hindi iaakma ng may pag-iingat at kamalayan. Pinag-usapan natin kung paano ang pagbabalewala sa mga pisikal na pagbabagong iyon ay maaaring tahimik na ubusin ang inyong lakas. Tinalakay natin kung paano ang sobrang dalas ng walang sapat na pahinga ay maaaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas pagod kaysa na ibalik ang sigla. Sinuri natin kung paano ang pagmamadali sa gawain ay maaaring maghiwalay sa inyo mula sa inyong sariling katawan, at kung paano ang maling tiempo ay maaaring makagambala sa inyong mga hormone at tulog na posibleng gawing isang nakatagong pinagmumulan ng pagkapagod, ang isang bagay na dapat sanay nagpapaginhawa ng tensyon. Napag-usapan din natin ang panganib ng pag-asa lamang sa digital na stimulasyon, kung paano nito maaaring baguhin ang wiring ng inyong utak at ilayo kayo sa tunay na koneksyon sa kapwa. At sa wakas, dumating tayo sa isang bagay na napakahalaga, ang kapangyarihan ng isang maliit at may kamalayang pagbabago. Ang pagpapabagal, ang pagiging presente, ang pagtrato sa sarili, hindi bilang isang makina, kundi bilang isang buhay, nakakaramdam na lalaki na karapat-dapat pa rin sa pagiging malapit, pangangalaga at dignidad. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang napakaraming mabubuting lalaki na nawalan ng mga bahagi ng kanilang sarili. Hindi dahil sa hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila ng mga katotohanan ito. At naniniwala akong karapat-dapat ninyong marinig ang mga ito. Dahil ang pagsasarili mismo ay hindi ang problema. Ang problema ay lumilitaw kapag ito ay nagiging walang isip labis-labis o hiwalay sa inyong pangkalahatang kapakanan. Kapag ito ay nagiging paraan para pamanhirin ang mga damdamin sa halip na alagaan ang sarili, doon ito nagsisimulang kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. May kontrol pa rin kayo. May kapangyarihan pa rin kayong umangkop, protektahan ang inyong katawan at panatilihin ang enerhiya at koneksyon na pinakamahalaga. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan nyo lang itong kaugnayan sa ibang paraan. At marahil lang, ang usapang ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman upang gawin iyon mismo. Hindi lamang para gumaan ang pakiramdam, kundi para mabuhay ng mas mabuti. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at naibahagi sa marami. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan, kundi sa matalinong pag-angkop sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pakikinig sa inyong katawan ng may respeto at paggawa ng mga may kamalayang pagpili na nagpaparangal sa kasalukuyan nitong mga pangangailangan. Hindi pa kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa ring mas maraming buhay sa unahan,
kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kung aktibo ninyong aalagaan ang inyong sarili ngayon. Kung tumagos sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa ibang lalaki na maaaring makinabang sa pakikinig nito. Inyong kapatid, inyong kaibigan, marahil pati na sa inyong sariling doktor. At kung hindi pa ninyo nagagawa, pakipindot ang subscribe button o i-follow ang aking mga payo at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang tapat at angkop sa edad na payo na dinisenyo para sa mga kalalakihang lampas sa edad sa estimo. Ang inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, inyong kinabukasan, lahat iyan ay mahalaga. Mag-iwan ng komento sa ibaba na may numerong 1 kung nakatulong sa inyo ang talakayang ito ngayon. Sinisikap kong basahin ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaaring siyang makatulong sa iba na gawin ang unang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalan at positibong pagbabago.